Thirsted in the barren land of sin and shame, and nothing satisfying there I found. But to the blessed cross of Christ one day I came, where springs of living water did abound. Drinking at the springs of living water, happy now and my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. How sweet the living water from the hills of God, it makes me glad and happy all the way. Now glory, grace and blessing mark the path I trod, I'm shouting hallelujah every day. Drinking at the springs of living water, and now and my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Oh sinner, won't you come today to Calvary? A fountain there is flowing deep and wide. The Savior now invites you to the water free, where thirsting spirits can be satisfied. Drinking at the springs of living water, and now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Drinking at the springs of living water, and now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Oh wonderful and bountiful supply. Oh wonderful and bountiful supply. Ang ating pong message ngayong gabi ay inspired ng naging celebration po ng silver wedding anniversary po ni Pastor Ong Kiko at ni Ma'am Glenda. Ang inyong lingkod ay nabigyan ng pagkakataon upang mag-conduct at mag-handle ng kanila pong celebration. And I believe this message is very important for all the people to understand and to learn. Ito po ay ang patungkol sa tinatawag nating agape love. The agape love. Pagka pinag-usapan po natin ang agape love, ang agape po is a Greco-Christian term referring to unconditional love. It is the highest form of love. Pinakamataas na antas ng pag-ibig. Meron po kasing filial at meron pong eros or erotic kind of love. Okay? Pero ito po yung agape love, ito po yung highest form of love, yung charity. Ano po? And the love of God for man and of man for God within Christianity. Yun po yung disenyo. So ito pong agape is considered to be the love originating from God or Christ for humankind. So kaya ngayong gabi, yun po ang ating pag-uusapan. Yung pong pag-ibig na mataas na antas. Yung pag-ibig na maka-Diyos. Yung pag-ibig na masasabi nating katangian ng pag-ibig ng Diyos. 1 Corinthians chapter 13, ito po ang record nung tinatawag nating agape love sa Bible. 1 Corinthians chapter 13, ganito po ang sabi. Akin pong babasahin ang kabuuan ng chapter. 1 Corinthians chapter 13, though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge,
and though I have all faith so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned and have not charity, it profiteth me nothing. Charity suffereth long, and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself, is not puffed up, doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth, beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. For we know in part, and we prophesy in part. But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. When I was a child, I spake as a child. I understood as a child, and I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. For now we see through a glass darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know even also I am known. And now abideth faith, hope, charity. These three. But the greatest of these is charity. Purihin po at basbasan ng Diyos ang pagbasa po natin ng kanyang banal na salita. Mga minamahal, ang salitang pag-ibig ay masasabi po nating abuse words. In fact, napakadalas na makakabasa po tayo, makakarinig po tayo ng mga mensahe ng pagmamahal. Like sa FB, di po ba? Ang gaan-gaan na sinasabi po ng marami, I love you, we love you. Okay? Ganon din po sa usapan pong tao. Pagka po nagpapahayag po tayo ng ating pong masasabi nating puso sa ating pong kapwa, sa anumang klase ng relasyon. So, ito po ay ating laging ginagamit. Pero alam nyo po, kung papansinin po natin, nung sulatan po ni Paul ang mga taga-Korinto, masasabi ko po na tinalakay po niya ang topic na ito sa intensyon na siya po ay sumaway. What I mean to say, the intention of the Apostle Paul in writing this message, in giving them this message, is actually to rebuke them. At siguro po magandang maging open po tayo sa rebuke ngayong gabi. Sinasabi ko po na ang salitang pagmamahal o pag-ibig ay lagit-lagi nasasabi, nasasambit ng tao, pero mga kapatid, paalala po, sa Biblia po, ipinakita kung paano in-exalt ang pag-ibig, mga minamahal. Ang sabi po ng last verse, and now abideth faith, hope, charity. Pansinin niyo po yung tatlo na yan, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Pero ang sabi po ni Paul, but the greatest of these is charity. So ganun po ang weight dapat. Ganun po dapat ang maging load sa atin ng pag-ibig. Ito po sa usapin ng pananampalataya at pag-asa ay higit pa ang sabi po ng Bible. Ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Kaya naman sa unang 3 talata po ng chapter na ito, meron tayong ilang mga bagay na maganda pong mabigyan ng pansin. Ang sabi ng verse number 1, though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity, I become a sounding brass or a tinkling cymbal. Mga minamahal, kumbaga, ang ipinupunto po niya, kahit na po ano pa ang gawin natin, ano man ang kakayahang meron po tayo, kung wala raw pong pag-ibig, ang lahat ng ginagawa natin ay parang batingaw lang po. Yung pag-ibig na sinasabi natin ay parang ingay lang. Walang clear message. Ang sabi ng verse number 2, and though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, alam niyo po kung ba't ganito yung approach ni Apostle Paul? Kasi nga, ang kausap po niya, mga masasabi nating gifted people, gifted believers. Sila po yung mga potensyal. Ang ibig sabihin po, may talent,
Meron pong masasabi po nating maraming spiritual gifts. So ito po ang reason kung bakit ganito yung approach ni Apostle Paul. Na para bang sinasabi niya, kahit gifted kayo, kahit ang gagaling nyo, di ba? Kung walang pag-ibig, ang sabi po nung una, okay, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. Ang sabi naman dito sa verse number 2, kung wala raw pong pag-ibig, ang sabi po, I am nothing. Ako'y wala. Diba? Walang kabuluhan. Kumbaga, okay, sa verse number 3 po, and though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing. So, ang makikita nyo po, very consistent sa chapter na ito, how the Apostle Paul exalted love. Diba? Kung paano niya itinaas ang pag-ibig, ayon na rin sa masasabi po nating pagkasi ng banal na spirito. So, hindi natin para pag-awayin itong tatlo sapagkat ito po'y napakahalaga. Yung pananampalataya, diba? Kasi kung walang pananampalataya, hindi mo mabibigyan ng kaluguran ng Panginoon di po ba? But without faith, it is impossible to please God. Imagine kung gaano katindi ang pananampalataya. And then sa pag-asa po, niliwanag sa atin na ito ang po pwedeng maging lakas natin, ito ang po pwedeng maging masasabi po nating encouragement po natin, yung pong hope. Pero mga kapatid, ang sabi po, di ba? Now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity. So ngayong gabing ito ang ating pag-usapan. Huwag natin pong i-level ito pong agape love doon po sa antas ng pag-ibig na naiintindihan ng tao. Sa totoo lang po, it is not our nature to love. Kaya pag pinag-aralan po natin ang natural na tao, ang isang tao po, pag pinag-aralan natin ang kanyang naturalesa, ang buhay, ang ikot ng buhay niya nakasentro sa sarili, mga minamahal. Sa usapan po ng pag-ibig, tinuruan po tayo na ang pag-ibig po sa katotohanan, sa Diyos po nagmumula. Ang Diyos po ang pinagmulan ng pag-ibig. At itong pag-ibig na ito, ang sabi po ng Bible, ay ibinuhos ng Panginoon, nabuhos sa puso ng mga mananampalataya. For the love of God is spread abroad in our hearts, shed abroad in our hearts. So ito po, kailangan natin ng Diyos upang tayo po'y magmahal. Kailangan po natin ng Diyos upang matutunan nating magmahal. Kailangan po natin ng Diyos upang ma-manifest po sa atin ang tunay na pagmamahal. So, agape love, it is divine, the highest form of love. It is unconditional. It is the kind of love meron ang Diyos para po sa tao. And it is very important for all the believers to realize that because we are claiming that we are of God, dapat mamanifest po ang pagmamahal po sa atin. Mga kapatid, mga binamahal, ilang mga bagay po ang binigyan kong pansin nung ako po ay masasabi nating nag-officiate sa silver wedding nila Pastor Ong Kiko. Dahil kahit usapang mag-asawa po yan, napakahalaga po na nandoon yung agape love. Hindi po pwedeng sa usapang pang mag-asawa, yung erotic, yung eros, ang atin lang pong taglay na pagmamahal. Hindi po. Kumbaga, bahagi po yon sa usapan ng mag-asawa, pero again, hindi po iyan magwo-work kung nakadepende po at nakabase po sa erotic kind of love. Ang kailangan po natin talaga is agape love. So in all kinds of relationship, I can say that agape love, ito po ang ating pong masasabi nating kinakailangan. At ito po ang context ng chapter 13. Hindi po ang kung ano-anong klaseng pag-ibig na naiintindihan ng tao. Pagka po merong mga LCM, Love, Courtship, and Marriage, pagka po may mga talakayong ganyan, dinidifferentiate po natin. Kasi minsan po, yung pong salitang love, naitutulad po natin, na ipapalit natin sa salita, sa idea ng salitang like. Diba? Yung pong I like you. Diba? So, tapos sa erotic nga po, I lust you. Di po ba? So, kaya pagka po ang pagmamahal po, I lust you, isang araw, sasabihin mo sa kanya, I lost you. Di ba? So, hindi magtatagal. Hindi po magiging matagumpay, mga minamahal. So, kaya ganito kahalaga. So, the reason why, ini-emphasize ko po, sapagkat sinasabi ko sa inyo, ito po ay binigyan ng masasabi nating importansya talaga. Matindi po ang importansya nito sa Bible.
Maiintindihan po natin ito, mga kapatid. So, kaya for me, it is always important for us to understand this message, una, on a biblical perspective. So, ang kailangan po natin sa usapin ng love, yung pong biblical perspective. Yung pong pananaw ayon sa sinasabi po ng Bible. And, for you to understand the biblical perspective of love, please read and study 1 Corinthians chapter 13 sapagkat for me, ito po ang nagpapakita ng tamang perspektibo sa usapin ng pag-ibig. Okay? So, ito po yung tinatawag nating godly perspective. Di ba? Maka-Diyos na pananaw. Nawa, atin pong i-consider, panawin ang pagmamahal sa maka-Diyos na pananaw. Huwag sa makataong level o makataong pananaw lamang po, mga minamahal. So, ikalawa po, maganda ring makita po natin na talagang sa usapin po ng 1 Corinthians chapter 13 sa agape love, yung pong tinatawag nating the power of love. Hindi lang yung the perspective, hindi po ba? But also the power, yung kapangyarihan. Ano po ang kayang gawin ng pagmamahal? Naku, ang tindi po. Pagka pinag-usapan ng tunay na pagmamahal, marami itong nako-conquer. Di po ba? So, great power. Yan po ang masasabi po natin. Yung mga hindi natin kaya sa ating naturalesang damdamin at puso, pag-ibig na ng Diyos ang pinag-usapan, grabe po ang kalakasan at kapangyarihan ng pag-ibig ng ating Panginoon. Kumbaga, yung love na ito, sabi nga, love conquers all. Di po ba? So ito po yung talagang kaya niyang mapagtagumpayan ang napakaraming bagay. Yung pagkamakasarili, di po ba? Yung pagkamaterialistiko, lahat po mga kapatid. And then yung puot, ang po pwede lang po talagang makakonquer sa galit, yung tinatawag nating pagmamahal. So napakaganda po na ito yung ating mabigyang pansin. At syempre po, mahalaga rin po yung proofs, yung genuine proofs ng tinatawag nating pagmamahal. So, yung godly perspective, yung pong great power, at yung pong genuine proofs. Yung pong maka-Diyos na pananaw, okay, hindi mo dapat ipaliwanag ang pag-ibig sa pananaw ng isang tao. Ibang-iba po, malayong-malayo po. Diba? Ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, ito po ang eksakto sa usapan ng tinatawag nating agape love. So, yun po ang una, godly perspective. Pangalawa po, great power. Ano ang nagagawa ng tunay na pag-ibig? Ano ang kakayahan at lakas ng isang tunay na pag-ibig? Mga minamahal, ganun din po na pinakikita ko po sa inyo sa 1 Corinthians chapter 13, yung po tinatawag na genuine proofs. Diba? Yung dalisa, yung tuna na pruweba ng tinatawag nating pagmamahal. Kaya sana po, pagkatapos nating makinig, mag-evaluate tayo na talaga bang pagmamahal ba yung ating pong nararamdaman? Pagmamahal po ba talaga ang ating pong naipapadama? Pagmamahal po ba talaga ang ating pong naipapakita? Well, mag-aral po tayo ngayon. Okay? So, unang bagay po na gusto kong mabigyang pansin po natin sa usapan po, mga kapatid, ng pagmamahal, ito po ay enduring. Diba? So, yung pong agape love, enduring po ito. Ang idea po, mga kapatid, yung sinasabi po sa Bible, tingnan nyo po sa verse number 3 o verse number 4. Charity suffereth long, and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself, is not puffed up, does not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth, beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. So mga kapatid, ang akin pong nakikita sa usapan ng tunay na pagmamahal, marami po siyang kayang i-conquer. Katulad nga ng idinidiin ko po kanina. Yung sarili po natin, di po ba? Yung selfishness po natin.
pati po yung kasamaan, yung kasalanan. So kapag ka inaral nyo po, itong pag-ibig na ito, ang magandang makita natin sa lahat ng uri ng relasyon. Di po ba? Kasi po, marami pong mga tao, easily, binibitawan nila yung salitang, mahal ko ang kapatid ko, mahal ko ang aking pastor, mahal ko ang aking asawa, mahal ko ang aking magulang, mahal ko ang aking mga anak. Well, syempre po, sa usapang tao, ang dali po natin talagang tanggapin po yan eh. Kaya lang po, sa Biblia po, may pruweba dapat. At ang katangian nito dapat mahayag po sa atin. Kaya po kapag totoong nagmamahal, mga kapatid, para sa akin, pagka totoong nagmamahal, dapat po meron pong manifestation po yan. Di po ba? Katulad po nung sinabi po doon sa mga binasa po natin. Ang pagtitiis po, ang nakakagawa niyan, pagmamahal eh. Di po ba? Sige po. Sa mga ilang paglalarawan po. Pagka ang isang tao po nagmahal, di ba? Yung layo, hindi nagiging problema sa kanya. Handa po niyang tiisin ang malayong biyahe. Kahit na po magka-traffic po yan. Di po ba? Pagka po pinag-usapan natin ang pagmamahal, mga kapatid, yung gutom, natitiis po yan eh. Di ba? Ang daming kayang tiisin kapag ka ang pinag-uusapan po pagmamahal. Kaya nga sabi ko, bakit kapag ka sa tao-taong usapan, meaning doon sa human consideration po, bakit ganun? Na kung saan po, tingnan nyo ho, si Tatay Balagtas, kilala nyo ba yan? Si Francisco Balagtas? Ang sabi po, pag-ibig na makapangyarihan. Pag pumasok sa puso, ninuman, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Ang idea po nito, ang ipinupunto po nito, walang hindi kayang tiisin. Walang hindi kayang harapin, mga minamahal. Diba? Ito po ang ilan sa mga bagay po na kung saan sa matandang panahon at kahit sa ating panahon ngayon, yun po ang gustong patunayan ng nagmamahal. Handa niyang tiisin, di ba? Malayo man, malapit din, pilit ko rin mararating, wag lamang masabi mong di kita ginigiliw. Ginigiliw kitang tunay, panaginip gabit araw. Pag di ka natatanaw, puso ko'y nananamlay, di ba? Sinisinta kita, di ka kumikibo, akala mo yata ako'y nagbibiro. Saksi ko ang langit at punong kando, kundi kita mahal, di ba? Natatandaan niya ng mga bagay na bagay ito sa mga millennials, ano? Yung mga millennials. So, alam niyo po, nagiging makatanga ang isang tao kapag ka po gustong magpahayag ng pagmamahal eh. Di po ba? Pero hindi po sa ganun nadadaan yan. Ang kailangan po, pruweba, mga minamahal. At ang isa sa pinatutunayan po ng agape love, yung handa pong mag-endure, mga kapatid. Like for example, the Lord Jesus Christ. Di po ba? Ang Diyos, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. The Lord Jesus Christ nag-express ng kanyang love by giving Himself. Di po ba? Binigay po niya ang kanyang sarili. At alam niyo po ba na marami po siyang in-endure, mga minamahal. Alam niyo, kapag ka po hindi natin natutunang mag-endure sa tinatawag nating relasyon po natin, mai-endure pa tayo, mga kapatid. Injury po ang mangyayari po sa atin yan. Magkakaproblema po tayo sa relasyon. So, kadalasan po, ito ang nagiging problema sa maraming relasyon. Wala ho kayo nakitang nag-away na ang pinaka-issue po, mga kapatid, ay yung pong pagharap ng tao sa kanyang sariling kamalian. Kadalasan po, pag nag-aaway, expectation ng problema. Diba? Kasi, hindi mo ginawa sa akin to, dapat ganito. Yung naghahanap. Dito po sabi, seeketh not her own. Diba? Yung bang kapag ka nagkakaproblema, mas minamagnify po yung problema eh. Diba? Nagbibigay ng dahilan para magpadala sa galit. Hindi po. Pagka po pagmamahal na totoo yan, handa po yan na magbata, mga minamahal. So, ang sabi ko po sa ating unang puntos, ito pong agape love is enduring. Diba? Willing to endure, mga kapatid. Yan po, ang dinulo po niya rito. Sa verse number 7, sabi niya, endureth all things. Tatlong bagay po makikita nyo. Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, and then, apat na bagay po, endureth all things. Handang magtiis, mga minamahal. So kaya, sabi ko,
kapag ka po ang isang tao, yun ang kanyang gustong palabasin na siya'y nagmamahal, patunayan po ito. So, i-apply po natin yan. Mahal mo ba talaga ang Diyos? Tatandaan niyo po ito, ho? Ang pinakadakila at kauna-unahang utos sa usapan ng pagmamahal, mamahalin natin ang Diyos ng buong puso natin. Di ba? Buong puso natin, buong lakas natin, buong pag-iisip natin, buong kaluluwa natin. Ganyan natin dapat mahalin ang Diyos. At sino po ba ang tipikal na tao? Ibig sabihin, sa pangkalahatan, pagka tinanong mo ang tao kung mahal ba nila ang Diyos, anong sasabihin ng tao? Di ba? Mahal namin ang Diyos. O edi, siyempre po, kung talagang mahal natin ang Diyos, patutunayan natin yan. Di ba? Hindi mo po pwedeng ikatwiran ang hirap ng pagpunta sa pagsamba o sa pananambahan. Kasi nga, endure it eh. Endure it all things eh. Dahil yung agape love, enduring po yan, mga kapatid. Kaya nga sabi ko po, kahanga-hanga yung mga talagang nagpapakita ng tunay na pagmamahal sa Diyos. Hindi po pwedeng may consider nating pagmamahal, yung hindi ka man lang makagastos. Sabi ko, yung mga members natin, nakakatuwa eh. Nasa pandemic po tayo, pero kapag ka meron pong campaign, katulad nung ating pong, actually, originally po, yung campaign po natin para doon sa mga calamity victims, ginawa po natin yon sa service po natin. Dahil sabi ko nga po sa inyo, ayoko pong gamitin ng Feasting on the Divine Verses, doon po sa ganung sa ganung pong idea. Okay? Pero tayo po as church, gusto nating magparamdam ng ating pong pagmamahal. Hirap din naman po tayo, pero nagsakripisyo po tayo. Tapos ngayong anniversary, nakikita ko maraming mga members talagang willing na mag-sacrifice po para sa mga missionaries, para sa mga pastors natin. Mga kapatid, ano po ang motibasyon nito? Pag-ibig po. Ano po ang minamanifest nito? Pag-ibig po, mga kapatid. So kaya para sa akin po, magandang makita natin that the Apostle Paul is telling them that agape love is enduring. Handang magtiis, mga minamahal. Hindi po ito yung talagang madaling magmataas, hindi po ba mapagmalaki, hindi rin po ito yung ang laging hinahanap sarili. Ito raw po, sabi ng Bible, magandang loob. Hindi mapagsamantala ang tunay na nagmamahal. Kaya nga sabi ko po, ngayong pandemic, dito na hayag eh. Sino talaga yung mga nagmamahal sa Diyos? Wala po nakakakita sa atin, di po ba? Pero mga kapatid, hindi kailangang pilitin ang isang taong nagmamahal. Kapag ka po pinag-usapan ang tunay na pagmamahal. Kaya sa mag-asawa, hindi dapat diktahan, ikaw dapat ganito gawin mo sa akin. Hindi po, mako-confuse kayo eh. Baka mamaya, kaya lang ginagawa yan dahil dinidikta mo eh. Masarap po ang nagdidikta sa kanya, pagmamahal. Ang power na talagang nag-move sa kanya, love. Dapat po mga kapatid, pag-ibig ang dahilan. Usapan ng giving, dapat pag-ibig po yan. Usapan ng paglilingkod, dapat pag-ibig po yan. Usapan ng sakripisyo, dapat pag-ibig po yan. Mga kapatid, pagka pag-ibig ang pinag-usapan natin, handang magtiis. Amen? Handang magtiis. So, alam nyo yung pong patawaran sa isa't isa, yung pong unawaan sa isa't isa, ito maganda pong maintindihan nyo. Diba? Minsan nagtataka tayo, bakit may taong ang hirap magpatawad? Diba? Bakit may mga taong ang hirap umunawa? Bakit may mga taong parang bigat na magbigay? Alam nyo po ang narealize ko, ang usapan ng pagbibigay, ang usapan ng pag-unawa, ang usapan ng pagpapatawad, mga kapatid, yung mga yan, manifestation lang po ng agape love. Kapag ka ang isang tao totoong nagmamahal, mga kapatid, handang magbigay. Mahal po ba tayo ng Diyos? O ano po ang patunay? Ibinigay niya ang kanyang buntong na anak. Di po ba? Inuunawa po ba tayo ng Diyos? Hindi ba obvious, mga minamahal? Na talagang inaabot ng Diyos ang tao sa ating pong kalagayan. Tayo po ba ay pinatawad ng Diyos? Yes, mga kapatid. So yun po, kaya pag-isipan natin mabuti. Bakit magiging mahirap po sa atin ang magpatawaran kung tunay na may pagmamahalan? Bakit magiging mahirap sa atin ang mag-unawaan kung merong tunay na pagmamahal? Bakit magiging mahirap sa atin ang magbigay kung merong tunay na pagmamahal? So mga kapatid, ang tunay na pagmamahal ay dapat na i-express ano man ang maging halaga nito. Why? Because agape love is enduring. Amen? Ikalawa po,
we can also say that agape love is enjoyable. Yes. Mga kapatid, hindi siya mabigat. Ang sabi nga po sa verse number 8, charity never faileth. Hindi siya bumibigo, mga kapatid. Ang biro ko po dyan, charity never faileth. Ibig sabihin, hindi kailangan faileted. Ano po? Walang failetan kapag ka pinag-usapan ang pagmamahal. So, we need to enjoy love, mga kapatid. Kailangan pong i-enjoy natin ang tunay na pagmamahalan. Kaya nga sabi ko po, pansinin nyo po, pagka ang couple po, ang masasabi nating basis ng kanilang love ay eros. Ibig sabihin, physical attraction. Kaya nga paalala natin, kaya nga sinaluduhan natin, silver wedding po, Pastor Edwin at saka si Ma'am Glende. Kasi makikita nyo po na talagang sa kanila, nandun po, 25 years na sila. Ang tanong ko sa kanila, kung halimbawa ba, after experiencing yung 25 years sa mga couple na nakikinig ngayon, eto ha, itanong nyo po, sa matagal na panahon, halimbawa, naranasan nyo na nagkasama kayo. Sabihin natin, katulad po nila Pastor Edwin, 25 years. Sabi ko, kung halimbawa ba, ngayon pa lang ang kasal, after experiencing 25 years na kayo ay together, na talagang magkasama kayo, ay do pa rin ba talaga ang isasagot ninyo? After na maranasan natin ang lahat? Titiyakin ko po, ang mga mag-asawa, lalo na yun, 25 years, titiyakin ko po na ang daming na-experience po ng mga ng mag-asawang ito. Ganon din po ang mga couples po. Diba? Naniniwala po, marami tayong nararanasan. Mga pagkakataon po na nagkakaroon ng conflict, nakala natin talagang end na yan ng ating relasyon. Pero hindi, kapag ka po talaga founded sa agape love, mga kapatid, hindi po mangyayari na mabibigo, mga kapatid. Pagka tunay po ang pagmamahal, charity never faileth. Lahat daw po ng bagay, lilipas yan. Lahat ng bagay, merong hangganan yan. Pero pagka agape love, mga minamahal, talagang ano man ang sitwasyon, kaya nga, beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Hindi po sarili ang hinahanap ng isang taong nagmamahal. Kaya minsan nabubulagan po tayo. Ang dahilan ng ating pong masasabi po nating problema sapagkat lagi nag-e-expect po tayo sa partner natin. So, lahat ng blame mo sa partner mo, kapag yan ang lumalabas sa bibig mo, ipinapakita mo na ikaw mismo hindi nagmamanifest ang agape love sa iyo. Why? Sapagkat punong-puno ka ng expectation. Ang tunay na may agape love, sila po ay more on expression than expectation. Kumbaga po, gagawin po nila, yun dapat ginagawa nila bilang nagmamahal. Ito po ay dapat magpatibay sa usaping mga magulang at anak. Gawin po natin, ipag-pray po natin at i-apply po natin na ang maging pagmamahalan po natin ay hindi lang po doon sa level ng filial love. Mas maganda po na ang pagmamahalan po natin umabot doon sa agape love. Para anuman ang nakikita nating kahinaan ng isa't isa, anuman ang makita nating problema, dumating man ang conflict, mga kapatid, makita pa rin po natin na talagang mananatili. And in fact, kapag ka po tunay na pag-ibig yan, ang mapapansin nyo po, hindi po reklamo. Diba? Enjoyable po kasi yung agape love. Ibig sabihin po, you will enjoy each other for sure. Why? Kasi nga po, pagmamahal eh. Hindi po yung gutom ang nakikita eh. Hindi po yung kahirapan ang nararamdaman eh. Ang nararamdaman po yung tamis, yung saya, yung sarap ng tinatawag nating pag-ibig. Kaya pag agape love, mga kapatid, ang reason kung bakit enjoyable yan, kasi mga kapatid, stable eh. Ang reason kung bakit po enjoyable yan, kasi sweet po siya, mga kapatid eh. Diba? At saka solid po siya talaga eh. Dahil enduring nga po, mga kapatid eh. Ang sarap na tayo po ay mag-apply at talagang ang maging po natin, basis natin sa relasyon, yung pong agape love. Ito po, ang kadalasang pagmamahala ng mga tao, hanggat maganda ang sitwasyon. Di ba? Kadalasan po, makikita nyo, dati, ang tibay-tibay, halimbawa sa friendship. Di ba? Kapag ka po yung level, hindi umabot doon sa agape, makikita nyo po eh, pagka nagkasubukan na, kapag ka dumating na doon sa punto na nagkasakitan na, what I mean to say, nagkatisuran na, nagkaroon na po ng mga hindi magandang palitan ng salita, mga kapatid, alam nyo po, nahahayag eh.
hindi umaabot doon sa agape love. Mga kapatid, mga Kristiyano, gusto kong sabihin sa inyo na talagang ang isang batayan ng pagkaalagad po natin ay ang pagmamahalan sa isa't isa. At kapag ka po pinag-usapan ng pagmamahalan sa isa't isa, maganda po na ang pagmamahalang ito ay pagmamahalang ayon sa ideya po nung agape love. Na kung saan, kung babalik-balikan po natin, bago mo sabihin agape love yun sa'yo, lagi mong tingnan tong verse number 4, 5, 6, hanggang verse number 8, mga kapatid. Ang sabi po, charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. For we know in part, and we prophesy in part. But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Alam niyo po ang sinusulatan ni Pablo rito? Ito po ay church na hindi maganda ang relasyon sa isa't isa. Ito po ay church na divided, mga minamahal. Ito po yung church na kampi-kampi po sila. Ito po yung church na yung conflict ang masasabi natin na mamagnify sa kanilang kalagayan. Hindi po godly yan. Hindi po agape love yan. Ang agape love, mga kapatid, humaharap sa katotohanan na tayo bilang tao, pwedeng makagawa ng hindi maganda ang kapwa natin, pero hindi natin gagamiting rason upang tayo po'y gumanti. Hindi natin gagamiting rason to justify our wrongdoings, mga kapatid. Kaya dito, itinuturo po niya, mga kapatid, mga minamahal, na ang kinakailangan daw po ay yung spiritual maturity para atin pong ma-enjoy ang pagmamahalan sa isa't isa. Mga kapatid, kung ang pag-ibig po natin ay nakatungtong sa kalagayang magkakasundo lamang, di ba? Paano po sa panahong, dahil ang reality po, hindi sa lahat ng panahon, magkakasundo po tayo, di po ba? So, meron at meron po. Kahit po yung mga nagligawan ng matindi, na halos nagsakripisyo ng matindi si lalaki, mapasagot lang si babae, alam natin pagdating sa punto na sila po ay mag-boyfriend na, or sabihin natin dumating sa punto na mag-asawa na, pwede pong pumapasok pa rin po ang conflict. At alam nyo po, ang katibayan po ng agape love, yung kahit may conflict, nako-conquer po yan. At ang atin po na mamagnify ay yung sarap, saya at tamis ng pag-ibig. Yan po ang katangian ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sabi ko po, maganda na i-enjoy po natin. Kasi ang agape love, hindi po ito, mga kapatid, bumibigo, hindi po ito nangahapis. Ang agape love po ay enjoyable, mga kapatid. And it is good also for every believer to realize and understand that agape love is exalting. God exalting. Ibig sabihin po, kung ito po ay binigyan ng emphasis ni Apostol Pablo, gusto ko pong ipakita sa inyo na ang Diyos po ang napaparangalan natin. Grabe talaga to, ibang klaseng magmahal. Talagang ibang klase kapag ka ang pag-ibig, yung maka-Diyos na pag-ibig, yung agape love. Kasi yung pagmamahal ng tao, nakabase sa pabor eh. Yung pagmamahal ng tao, nakabase po sa maayos na sitwasyon. Kapag ka po, mahirap ang patawaran sa mga hindi po agape yung pagmamahalan. Kaya tingnan nyo po, sa lahat ng churches, itinuro po ni Apostol Pablo yan lagi. Mapapansin nyo po sa Church Ephesus, halos laging isa sa binibigyan niyang pansin, yung tamang tratuhan po sa isa't isa. Yung talagang pagmamahalan, mga kapatid, na ayaw po ni Apostol Pablo na talagang iminamagnify natin yung conflict. Kaya nga sinulatan po niya itong church na ito eh. Kasi nabalitaan po niya, nagkakagulo sila. Dapat sana thankful sila. Dapat sana useful sila. Dapat sana, mga kapatid, sila po ay fruitful. Pero anong nangyari? Sila na dapat useful, sila na dapat thankful, sila na dapat useful, naging ano po alagain po, mga kapatid Masasabi po natin na sila po ay may problema sapagkat ang pagmamahal hindi po nahayag. Kaya ang sabi ni Pablo, sige na, ikaw na magaling. Sige na, sacrificing na dating mo. Sige na, kung wala namang pag-ibig, ano ang kabuluhan ng lahat ng bagay na yan?
Sa pamilya, ganun po. Hindi pera-pera lang ang issue. Hindi po pera-pera lang. Pag pinag-usapan po ang relasyon, maganda po na tayo palabigay. Maganda po na natutugunan natin ang pangailangan ng ating mga anak. Pero hindi po iyan lamang ang sukatan. So, kinakailangan po na makita po natin na talagang bilang Kristiyano, ang i-apply po natin ay yung agape love, sapagkat ang agape love, ito po ay masasabi nating God-exalting. Diba? Talagang exalting the Lord. Yan po ang tunay na pagmamahal. Kaya nga, sabi po ng Bible, yung tatlong bagay na idiniin ko po sa inyo, faith, hope, charity, but the greatest of this is charity. Sa anong kalagayan po siya? Masasabi po nating ikinonsider po na greatest. Diba? Kasi sa lahat po ng masasabi po nating virtues, ano po? Talagang masasabi po natin na ang pinakamakapangyarihan din po talaga dyan, yung pagmamahal. Dahil sa pagmamahal, maraming parang imposible, di ba? Minsan, pag nag-uusap tayo, parang sa faith yan. Di ba? Faith can do the impossible. Well, syempre, sa usapang, bahagi po ng Diyos yan. Tayo po, pag pinag-usapan natin, yung nagmamahal, kahit po ang mundo, pagka tiningnan nyo po, sa mga naging paglikha po nila ng talagang nahihiwagaan sila sa kayang gawin po ng pag-ibig, mga kapatid. Pag naalaman nyo po, di ba, yung mga nagkatuluyan, paano sila nagkatuluyan? Ang lalayo nila Paano kaya sila, di ba? Paano kaya sila pinagtagpo? Nagiging mahiwaga ang dating po, mga minamahal. Pero sa totoo lang, pagka pinag-usapan po natin, ang turo ng banal na kasulatan tungkol po sa pag-ibig, talagang pagka-pag-ibig na ang pinag-usapan, wala pong hindi makakayang gawin. Si Pablo po, sa buhay niya, na-move siya talaga ng matindi ng pag-ibig ng Diyos. Yung kapag ka naiisip niya yung power of God's love, yes, the power of God's love, para ma-realize mo na dapat lagpasan nating lahat yan, isipin mo kung gaano tayo inibig ng Panginoon. Di ba? So, gaano po tayo minahal ng Panginoon? So, yun po ang eksaktong sinasabi ni Paul. Kaya nga sabi ko po sa inyo, hindi sa bahagi ng tao Kailangan po talaga Diyos pag-ibig ng Diyos Ang sabi po ng Bible, mga kapatid, si Apostol Pablo sa buhay niya, who shall separate us from the love of Christ? Ang pinag-uusapan doon, hindi yung pag-ibig niya kay Kristo, kundi yung pag-ibig ni Kristo. So, because of his realization of the characteristic of God's love, kung paano siya minahal ng Diyos, in return, anong makikita nyo kay Pablo? Yung klase rin ng pagmamahal niya sa Diyos. Talagang mukhang walang makakapigil sa kanya. Diba? Kung paano minahal at niyakap ni Pablo ang Diyos sa kanyang buhay, malaki ang kinalaman po nito kung bakit siya po ay nag-serve ng matindi. Kung bakit siya po ay nagsakripisyo at handang magsakripisyo. Kung bakit po handa siyang masaktan, mga kapatid, sapagkat ang kanyang concern, ang talagang masasabi po nating nagmamaneho sa kanyang buhay, ay yung idea kung paano siya inibig ng Diyos, kaya ang puso niya, iniisip din niya kung paano rin dapat mahalin niya ang Diyos sa kanyang buhay. Mga kapatid, mga Kristiyano, kamusta po tayo sa usapan ng pagmamahal? So kaya sabi ko po, yung pong agape love, naririnig po natin yan. Ito po'y gamit na salita rin po sa atin. But again, let me emphasize to you that agape love is unconditional love po ito. Diba? Ito po yung highest form of love. Ito po, mga kapatid, ay nagpasimula sa Diyos. At kung talagang tayo po'y Kristiyano, magandang i-consider po natin na sa buhay natin, ang lahat ay dapat motivated ng maka-Diyos na pag-ibig. Kahit gifted ka, talented ka, mayaman ka, masipag ka, kung gagawin mo yan ng walang pag-ibig, tatlong bagay po ang sinabi. Para kang tunog na walang malinaw na mensahe. Ibig sabihin, wala lang din. At ang sabi po, mga kapatid, walang pakinabang. It profited me nothing. So why not
evaluate ourselves ngayong gabing ito. Mga mag-aasawa, pag-usapan niyo pong mabuti. Hanggang saan po ba ang estado ng pagmamahalan niyo sa isa't isa? Bagsak na kaagad pagka eros lang po, mga minamahal. Sapagkat pagka dumating na nagkaedad na po ang isa't isa, diba? Sabi ko po sa usapang mag-asawa, marahil hindi natin kayang gawin yung mga dating nagagawa natin nung mga bata pa tayo. Pero dapat po yung usapan ng pagmamahal hindi dapat nakadepende lang sa physical o sa idea po ng laman. Kung ang pag-uusapan po natin hanggang doon lang po tayo sa phileo love, di ba? Yung filial love, yung bang parang magulang sa anak o magkaibigan, di ba? Mababa pa rin po yan. Ang kailangan po natin sa lahat ng relasyon, mag-asawa, magkapatid, pamilya, church, di po ba? Magkaibigan, sana po tiyakin natin na ang ating pong buhay, pagmamahal, ay aabot sa agape love. Ano po ang sabi ng Biblia? Balikan po natin, verse number 4. Kung agape love yan, charity suffereth long, and is kind. Hindi po nang iisa, hindi po nang lalamang, mga kapatid. Hindi po nag-iisip ng masama. Ang sabi po, charity envieth not, charity vaunteth not itself, it is not puffed up, does not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil. Mahal mo ang Diyos, kaya ka lang nasa church, iniisip mo lang kung ano yung makukuha mo. Hindi po, kung mahal mo ang Diyos, ang iniisip mo, ano magagawa mo para sa Kanya. Hindi yung kung ano po ang magagawa sa atin, kundi ano ang magagawa natin para sa Kanya. Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Nagkakasundo tayo sa kalikuan, di ba? Ay kami, solid kami. Hindi po agape love yan. Kapag ka nagkukonsintihan sa kasamaan, di po ba? Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Charity never faileth. Ito po ang agape love. Ito po yung klase ng pagmamahal. And you know what? It is really hard to apply the agape love if you are not growing. It is very hard to apply, mga kapatid, the agape love if you are not godly. Diba? And if we are not genuine. So, 3 things sa ating pagtatapos. Ang agape love ay hindi po natin maia-apply kung hindi tayo godly. Hindi po natin ito maia-apply kung hindi tayo growing o lumalago. At hindi natin ito maia-apply kung hindi tayo genuine or genuine. Ang sabi po, mga kapatid, napakaliwanag na ang pag-ibig ay dakila, pinaka-dakila. Yan po ang turo ng banal na kasulatan. I hope and I pray, mga kapatid, na ang tila lesson type ng ating pong feasting ngayong gabing ito ay nakatulong para tayo po ay masabi nating magabayan sa usapang relasyon po natin sa ating buhay. Ito man ay relasyong pamilya, relasyong mag-asawa, relasyong magkaibigan, relasyong pang-iglesia, nawa ating pong abutin yung pong pinakamataas na antas ng pagmamahal. Ito po yung agape love. Tayo po ay lumapit sa Diyos sa ating pong panalangin. Dakilang Ama, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, nilululhati ka namin. Salamat po, nawa ang mensaheng ito ay maging inspirasyon ng bawat isa po sa amin. Nawa ito po ay nagdulot ng enlightenment sa bawat isa. At nag-evaluate din po kami, Panginoon, na huwag naming tingnang mababaw ang napakataas na antas ng pag-ibig na ito. Makita po namin na ang hindi pagpapatawad ay malinaw na kapahayagan na hindi po namin naabot ang uri, ang mataas na antas ng pag-ibig. Ang amin pong problema sa pag-unawaan ay dahil sa hindi po namin naabot ang mataas na antas ng pag-ibig. At ang amin pong hindi pagbibigay at pagiging mapagbigay ay kapahayagan na hindi namin naabot ang pinakamataas na antas ng pag-ibig. Dakilang Diyos, hiling ko po ang iyong biyaya sa bawat isa po sa amin. Nawa ang mensahe ito ay makatulong
para lalong tumibay ang mga relasyong mag-asawa. Tumibay lalo ang relasyon ng pamilya, mga magkakaibigan, dakilang Diyos. At naway nagabayan kami, higit lalo sa aming pong pag-ibig sa iyo, aming Panginoon. Lord, thank you so much. At nawa, patuloy ka po na gumawa sa amin at patuloy mo pong pagpalain ang ministeryong ito na ipinagkatiwala mo sa amin. Sa iyo po ang karangalan o aming Amang Diyos. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. At ngayong gabi ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na nagpapasalamat sa ministeryong ipinagkatiwala ng Panginoon, na kung saan ang commitment po natin is to preach nothing but the Word and to please no one but the Lord. Ingat po tayo. God bless us all. I heard an old story. You came from glory. How he gave his life on Calvary to save a wretch like me. I heard about his groaning, of his precious blood's atoning, and I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me ere I knew him, and all my love is to him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about a mansion he has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story, and some sweet day I'll sing of them the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me